So magandang umaga po sa ating lahat at it's nice to see you again. Natutuwa ba kayo na nakikita nyo pa ako muli? And naalala ko before the pandemic, mukhang ganito din yun, Missions Month din yun. So ako'y nagpapasalamat na maski naman sa isang taon ay naimbitahan ako ng isang beses. Kaya hopefully this will not be my first and last. So it's so nice to be here. Talaga nakakatuwa at to see new faces and of course mga dating na nating kasamahan dito. And praise God dahil for ilang taon na wala ako dito, nakikita ko pa rin yung dati na nandito. You're being faithful to God at hindi po kayo, yung iba na nga lang, medyo wala na dito. Hindi ko na naabutan si Pastor Dennis. Sana kung naabutan ko pa siya, sana pipigilan ko. Kaso, nandun na, umalis na. So, kasi malapit din sa puso ko yan si Pastor Dennis. Kasi ako naman ang naghatid niyan sa ATS noon, pang mag-aral. Tsaka ako din ang nag-encourage ko sa kanya noon. Kasi ang ministry niya noon, sabi ko nga sa kanya, his ministry is from the dance floor to the pulpit. Kasi saan ba siya dati? Ang ministry niya sumasayaw-sayaw, di ba? Na-recruit ni Sister Lea. So nakita ko sa kanya, wow, okay itong taong to. Okay lang siya na sasayaw-sayaw at magpagamit sa Lord in whatever capacity na meron siya. So I see the potential in him. Sabi ko, okay, sige. Maganda yan, pag-pray natin. So praise God, nakakuha siya ng scholarship sa ATS and then long story short, naging resident pastor siya and so on. So yun po yung task ko, isa po sa role ko na nakikita ko, which is I am so happy to do it, is to train more workers and laborers in the kingdom. Ang isa po sa pinaka-gusto ko talaga is to see more people, more especially mga young people. Kaya nga tinitingnan ko dito na saan, dati kasi ito sila si Laika, si Sarah, sila Junadine, ang iingay nito ng mga high schooler pa to, ng mga college pa to, pinagtsatsagaan namin i-train. And then I'm so happy to see them fulfilling. So walang ibang, sabi nga ni Apostle Paul, my joy and my crown of seeing people flourish and seeing people doing the work of ministry. So wala pong ibang magpapasaya sa amin na mga workers, sa amin na mga laborers, especially sa amin na mga pastor, is to see people na nakikita na nagfo-flourish po kayo. And I'd like to see that also in Gimba. Kaya ang role ko doon primarily is para akong si Paul, and then si Pastor Mac is the Timothy, along with Brother Nelson. And of course, yung mga members doon. So as a short, quick lang na report doon sa nangyayari doon. So of course, dahil nagpandemya nga, so before the pandemic, gusto ko nang tumulong. Then at that time, there was an urgency in me na dapat mas-small groups na itong mga to, matrain na sila, may pasok na, kaya nag-umpisa na ako mag-train ng mga small group leaders doon. So after a month or two, saka naman dumating yung pandemya. Nang dumating yung pandemya, talagang siya. Yung mga tao ngayon, yung ibang nandun dati, wala na. So talagang nahagip ni COVID. Talagang nawala. Kaya nga isa sa ginagawa namin ngayon, ang nakikita ko parang strategic thrust ng dapat gawin ng sinulatan, as I observe it, is yung balikan yung mga dati, tapos i-train yung bago to become small group leaders, and then put them in the small groups, assimilate them in small groups, and then reach out more para malagay sa mga small groups. So, napaka-simple lang ng pwedeng gawin doon. Kasi nakikita ko din na although meron kaming church building doon, people are reluctant sila, hesitant sila na pumasok sa church. Kasi yung stigma ba na the stigma of if you are a Catholic or kung ano ka, tapos papasok ka bigla sa isang church, ano na sasabihin ng community, ano sabihin ng kamag-anak mo, 'di ba? Mayroon pang kasabihan na Katoliko akong pinanganak, Katoliko akong mamamatay, o ba't pa tayo pupunta pa diyan? Ba't hindi lang tayo dito sa ating dati? So merong ganon. Pero nung nakita ko na inumpisahan namin siguro mga 3 weeks na nagkaroon na kami ng mga home fellowships, or I call it home fellowships, or parang
yung mga small groups din naman yun, na may Bible study, and then of course yung small group, mas nakakapag-invite kami nung mga hindi nakakapunta ng church. Sabi ko sa kanila, tingnan nyo, that's the wonder of small groups. That's the wonder of home fellowships or home Bible studies. It is easier for them to come to your small groups, to come to your home fellowships, than for them to go to a church building. Kaya sabi ko, mixed emotion ako dyan nung nandyan may building na yan. Kasi kung titingnan mo talaga ang history ng church growth at buildings, kapag nauna mong gawin yan, rather than building yung mga edifices, mga structure, is less important than building people. Kasi kapag mas naging hindrance pa nga siya for people to come. At nakita namin ngayon yun dun. Minsan nga, inopen namin yung church building na para mag-service kami sa patay. So one time, mga ilang months ago, sunod-sunod yung patay doon. Kaya sa isang linggo, halos yung buong purok na-saturate namin kasi bawat purok, 4 na purok yun doon sa barangay Sinulatan. So bawat purok doon may patay. Nandun lahat yung mga tao, nagikinig. Tapos pag may funeral service pa, may burial service pa, may interment pa, so may chance kami doon. So inumpisahan namin kasi dati yung mga tao nung kapag lilibing, para punta lang doon sa sementeryo, tapos lagak-lagat, tapos uwian na, punta na sa bahay, kain na. Mas nagmamadali sila para makauna doon sa pakain sa bahay. Pero nung ginawa namin, nagkaroon kami ng funeral service, inayos ko, pagandahin natin, may kanta, may serve, ganyan. Nagustuhan nila. And then at one time, mga 3 times yata kami nakapag-service ng funeral service, burial service sa isang lugar, sa isang sementeryo na mayroong malaking hall. So ang mga nag-a-attend noon, mga 300 people. Imaginin mo, kung magpa-evangelistic event ka, of 300 people coming in, imagine mo magkano budget nun. Di ba? Pero doon, libre. Binanata namin ng evangelism at saka patay yan. Very very responsive. Kasi hindi asiwa or hindi awkward to talk about death, life, about purpose of life, because nasa huling hantungan ka na eh. Kaya praise God din. Sabi ko, praise God dahil parang at least exposure to the gospel. Kung accomplishment report kami, lagay natin, how many are exposed to the gospel? Siguro mga 1,000 na kami dun, mga 500 or more. Kasi they've been hearing the gospel, paulit-ulit namin ginagawa yon. And bukod pa yan sa mga iba naming mga activities and event. Wala kaming budget. Kung nakita niyo yung pong report namin, pinadala namin yung 1-year report namin hanggang August, ang amin pong monthly giving ay naglalaro lang po sa mga 7,000 pesos o 6,000 pesos. Sweldo lang ni Balong yan, kulang pa. Di ba? Doon, yun na yung monthly budget monthly budget namin. And we're feeding 40 to 50 children every week sa aming children's ministry. And marami pa sana kaming ma-invite doon kung, of course, with budgetary constraints and everything. Just imagine the potential for Sinulatan. And nung anniversary nga, I thank FCF and the people who pioneered, who initiated the work in Sinulatan. Kaya maganda po yung nangyayari doon. Of course, the challenges is always there. So primarily, ang role ko doon is to help Pastor Mac and Pastor Nelson to get going. Kasi si Pastor Mac parang Timothy yan. Yang Timothy, kakagraduate lang sa Bible school niya. And then talagang ito pa yung tatawa na it's where the rubber meets the road. Kumbaga for him. And of course, si Pastor Nelson din, ganun din. So I'm helping them and hopefully makatrain pa kami ng maraming mga small groups din. Small group leaders and to reach out. So sabi ko, this last quarter of this year, hindi ito winding time. Dapat bumabanat pa tayo this last quarter. Kasi December ito. Sabihin, people are, and in fact, if we want to honor Christ, honor Him with His coming, dapat yung December natin, hindi yan parties.
Hindi yan party na party-party, di ba? Kain, gift-giving. Hindi yan. It should be a party of bringing more and more souls to the kingdom. Amen po ba? Kaya yung mga Christmas party budget nyo, i-realign nyo yan para sa expansion ng God's kingdom. Kasi kung kayo-kayo lang din ang mag-i-enjoy dyan, pagdating sa langit, wala pong points yan. Maya-maya, makikita nyo kung saan patutungo itong ating discussion. Baka hindi nyo na ako i-invite next time. Kasi medyo pipitik ako ng konti sa inyo. Especially this is Missions Month. At wala pong pinaka-importante na pinag-uusapan natin is the salvation of souls. You can drop everything and anything that you do in the church just to focus on saving lives, to bring people to Christ, of discipling them. There is no more most important na dapat ginagawa natin as a church. Kaya nga dapat missions month. Sabi ko, dito sa sinulatan, wala kaming missions month. Na 1 month. Every month is a missions month. Amen ba ba? Sabi ko sa kanila, habang maaga pa tayo, manganak na tayo. Dapat makafocus tayo sa outreach of bringing more people. Dapat yun yung DNA natin. Dapat masanay ang bawat membro, bawat Kristiyano na humayo, magdala ng maraming kaluluwa para sa Panginoon. Kasi yun lang po ang magdadala nyo sa langit. Other than that, wala na. Mamaya, I am getting ahead of myself. So, excited kasi ako. Kaya, to be here and to share to you. So, let's open up with this time in prayer. Lord, we thank you for this opportunity. We thank you, Panginoon, na kayo po ang patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. We thank you, God, that kayo po ang tumawag sa amin. FCF, Fairview Christian Fellowship, sa Family Community of Faith, and of the other churches. You have called us to be a salt and light in this world. You have called us to be the workers and the laborers in your field. And Lord, I just pray that you speak to us. You open our hearts and our mind, that we will not only be hearers of your word, but be doers as well. So bless our time together and be with us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. So yun po yung quick kanina pa ako nagkukwento. So yun pong sa sinulatan, yun po ang gagawin namin. So plano nga po namin, sana matuloy in this last quarter ay, kasi yung mga youth din po nila doon, kunti lang po yung existing na youth ngayon. Mga ilang piranggot lang, mga anak ng member namin, mga 6-7. Tapos yung children namin, yun yung marami. Tapos yung adult namin na natira, after the pandemic, so mga iilan na lang din. Pero praise God, natitrain sila. Sila na yung magiging small group leaders, at sila na yung nagiging core volunteers. So ang one time, kasi nga, ang ginawa, nung Friday, kasi prayer gathering namin every Friday, sabi ko, there's an urging in me, parang ilista nga natin lahat yan, yung mga wala na nandito dati. So inilista namin by name, tapos ipag-pray natin yan isa-isa. And then, ginagawa namin sa prayer gathering namin, tapos sabi ko sa linggo, kasi ayaw niyong pumunta ng prayer gathering, dadalhin ko yung prayer gathering sa linggo. Kaya mayroon kaming prayer time na 30 minutes na part yun ng aming worship service. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, na ano ba ang sinabi ni Jesus about sa kanyang church? Ano ba daw ang church? Ano ba daw ang ginagawa niya? Ang sabi niya, my house should be a house of prayer for all nations. Prayer and then nations. Yung nations yung ethne or people groups. So every day we should have been praying for the nations. And the Lord's house should be a house of prayer. And hopefully, prayer po, hindi lang po yan an event, prayer should be a culture. Prayer should be a lifestyle. If you want to see more and more people coming into the kingdom, yan po ang dapat na ginagawa natin. Mamaya may bibigay ako sa inyo ng example of how really effective yung prayer walk. Ako po doon nung nandun ako sa Tarlac before, hindi ko pa nga alam na mayroon pala tayong church plant sa Gimba. Ang ginawa ko namin doon, ako particular,
Nag-prayer walk po ako ng nag-prayer walk. At ang prayer walk ko po, hindi lang po yan maliit na lugar. Kilometro po yan. Yung kanta ni Sarah Geronimo na kilometro. Ano ba? Kilometro. Oh, ayan. Diyan na din, marunong doon. Yun po ginawa ko. Kilometro po yung nilalakad ko to prayer walk sa buong Tarlac City. Yung TSU doon, yung Tarlac State University, iniikot din namin yun kasi meron kaming, before the pandemic, meron kaming campus ministry doon na umpisahan. Na-snatch away nga lang ng pandemya, natigil, tapos nag-graduate na rin yung iba. So yung campus, pinirewalk namin yan na ilang beses, doon sa, yung mga, noon, wala pa akong bisikleta noon, so yung rubber shoes ko, ilang mighty band na yata, naubos ko doon sa kakadikit, dahil pudpud na, nasira na. Tapos sabi ko, Lord, medyo, na yung rubber shoes ko. Kaya gusto ko ng bike naman. Kaya nag-prayer biking naman ako. So there are 54 barangays sa Tarlac. At halos naikot ko po lahat yan, prayer biking. At one time, nung nag-prayer bike po ako, kasagsagan ng pandemya noon, so kailangan mong mag-mask. So nung nag-bike ako noon, pag uwi ko ng gabi na, hindi na ako makatulog. Hindi ko alam bakit problema. Baka yung oxygen saturation ko, kasi nakamask ka eh. O kaya yung katawan ko yata siguro overexcited na o na-over Kaya hindi na ako makatulog pag nag-prepare biking ako. Kaya yun, natigil. Tsaka malalayo na kasi, hindi na maaabot eh. Kumbaga kung pupuntahan mo siya ng isang mga 20 kilometers, balikan yun, mga 40 kilometers mo, ibabike yun. Talagang pahirapan. But I see results po talaga in prayer. One time, meron kaming ginagawa dito sa Pura, Gimba, tapos yung dadaanan nyo, papuntang dito. Sabi ko, meron kaming dinidisciple doon, na may isang community doon, na walang pang church, wala pang gawain. Sabi ko, mag-experiment tayo, tingnan natin kung talagang kikilos, gagalaw ba talaga ang Lord. So ang ginawa namin, for 3 months, ay talagang pinirewalk namin yung buong barangay, mga ilang purok doon. So na-prayer walk namin siya, so nag-pray kami sa Lord, Lord, ano bang strategy natin para maabot natin tong communities na to? So, ang binigay ng Lord sa amin na strategy, na paraan upang ma-reach out yung mga tao doon, at least man lang, is yung sports program. So, yung sports program na ginawa namin, hindi naman kami sports-minded, yung mga disciple ko, walang kalam-alam sa sports. Ako din naman tagal ko na nakahawak ng bola, panahon pa namin ni Kuya Raul yun, at saka ni Balong, yung basketball namin dito. Yun ang ginawa namin. And lo and behold, ang dami naming nag-attend sa sports program namin. So ang mga bata noon, mga nasa 50, 60. Tapos yung mga youth and up, mga nasa 100 plus. And then, tinatransition na namin siya towards small group. Meron kaming team building, pumunta kami sa resort, dala-dala yung mga in-invite naming mga teams. Pero ito ang challenge nangyari. Ito yung part ng aking Yung mga workers ko, mga disciples ko, for no apparent reason, they just abandon the work. Nandun na Sabi ko, hirap pinagdaanan namin na abutin ito, sa katutak na pinagdaanan naming sakripisyo, and everything. And then, parang the workers, they just drop it like a hot potato. Mind you, mga 24, 25, 26, 28 years old dito. Habang nag-prepare walk nga kami, sabi pa nga nila na, ayaw na natin sa ministry niyan, Pastor Lem, pinapagod tayo. Sabi ko, hiya naman ako sa inyo. Magsi-50 na nga akong nangunguna sa inyong mag-prayer walk Tapos kayo, 20 plus lang kayo pa nagreklamo. Kaya pag nag-prayer walk po ako doon, alam mo ba anong grupo lang nasasalubong ko parate? 2. Mormons, yung mga elders, at saka yung mga naghila-hila na mayroong dalang trolley naman nagbibigay ng magazine, yung saksi ni Jehovah, ang sisipag nila. Kaya bang naglalakad ako, wow, mga elder, tawag na elder, di ba? Yung elder sa amin, nagka-council meeting yun Elder sa amin, nasa church yun. Pero yung elder nila, naglalakad. Tapos, yung mga saksi ni Jehovah, hila-hila, may bigay na trolley, yung magazine. Ito yung nasasalubong ko parate. Sabi ko, nasaan ang mga Kristiyano? Kaya, bawat barangay doon, nandun yung Mormons, nandun yung building na, dumadami sila. May mga Mormons, may mga Sakni ni Jehovah, sila yung pinakamalakas doon.
Kung nasaan yung Kristiyano? Wala. Sabi ko, kaya nga, hindi nyo na ako invite sunod kasi pumipitik na ako. Yung compassion and the harvest. I'll be reading from Matthew chapter 9. Baka I'm getting ahead of myself. Excited na ako sa mensahe ng Lord sa inyo. Sabi ko, ano bang sasabihin ko dito? 41 years na itong mga to. Ang mga na-invite na dito, mga doktor, mga sa missions. So, ano pa bang kailangan lang marinig? Di ba? Siguro tingin ko, isa ito. Then the Lord lead me to this passage in Matthew chapter 9, verse 36-38. So, buksan niyo po yung mga Biblia niyo. Hindi ko po i-flash sa screen yan. I will not do it for you. Buksan niyo po yung mga Bibles ninyo. Kasi po na-discover ko doon sa sinulatan, preach yung pastor doon, preach kami about salvation and everything. Pero nung nag-small groups na kami after sa preaching, kasi nagsi-cell marathon kami doon, Ate Lorna, yung pamana mo ng cell marathon, ginagawa namin yan doon. So after nung preaching, nag-small group kami, doon namin nalaman na yung iba doon hindi pa rin sure sa salvation nila. Sabi ko, tinan mo Pastor Mac, ilang buwan ka na nag-preach about, kasi baptist tayo strong tayo sa salvation, assurance salvation, di ba? Pero tinan mo yung member mo, hindi nga niya alam, save siya. Kaya sabi ko, balik rin talaga natin, gawin nating facilitation, gawin nating magbubuklat sila sa Biblia nila. Nung nagbuklatan na, hindi nga alam kung saan ang saan ang John, saan yung gospel. Sabi ko, there's a lot of work to be done, in short. Kaya ngayon, buklat na sila ng Bible. Kayo, buklat din kayo ng Biblia ninyo. Huwag kayong tamad na tumingin lang sa screen. Kasi hindi yan makakatulong. Hindi kayo mag-grow talaga dyan. Kasi sa facilitation, sa pagbabasa nyo, you will, as far as learning is concerned, mas mag-learn kayo talaga kapag you, for yourself, you will discover it ikaw mismo doon sa salita ng Diyos. Mas magsistick yan sa puso at isipan mo kaysa yung marinig mo lang. Kung titinan mo sa learning yan, lalo na pag sinasabi lang nakinig, ang percentage of retention yan and learning, napakaliit lamang. And we're doing that sa ating mga gatherings. Kaya we're dumbing the people. Sabi nga, nadadam sila for that. Kaya dala talaga kayo ng Bible ninyo, dala talaga kayo ng inyong digital Bible, whatever na dala nyo, basta nagbabasa kayo. At talagang you go with the Word of God. Kasi makakatulong din po sa inyo yan. Para lang din po sa inyo yan. Okay? I'll be reading from Matthew chapter 9, verse 36-38. Sabay-sabay po natin, tingnan natin. Sundan nyo lang ako. I'll be reading from the NIV version. Sabi dito, when he saw the crowds, he had compassion in them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Okay, some observations. Ano ba mga observations natin dito sa passage na binasa natin? Sabi dito, of course, Jesus had compassion on the crowd. Yan, Jesus had compassion on the crowd. Of course, the crowd were harassed and helpless. Tapos, like sheep, sabi niya, para mga tupa na nangangailangan ng mga pastol, shepherds. Sabi niya, then he said, the harvest is plentiful. Ang daming harvest. Ang daming harvestin. But the workers are few. Then Jesus, sabi niya ng mga disciples, you pray to the Lord of the harvest to send workers into the harvest field. Tingnan mo, nasanay kayong tumingin doon sa screen, di ba? Sa halip na, tingnan nyo kung anong nakikita nyo dyan. Dapat masanay kayo, pag anong sinasabi ni pastor, totoo kaya yan? Tingnan nyo sa Bible, baka ginugoyo na kayo ng pastor nyo. Wala naman yan doon So, you see for yourself. You try to figure it out. Parang mga Bereans, di ba? Sila mismo, titingnan lang yung Word of God, kung talagang yung sinasabi ng pastor ay nasa Bible ba? Nandiyan naman. Mukha namang nandiyan. So, you should be very, very, seryoso kayo. Kasi doon, dapat sa Word of God. Para hindi po, kasi ang dami na pong teaching ngayon.
Sa online, sa internet, sa kung saan-saan, and most of them are not helpful. And most of them ay talagang watered down. And most of them are not really speaking God's word, God's truth. Kaya ingat-ingat po tayo sa nababasa natin, narinig natin, lalo na sa mga preachers na mga sikat, malalaking mga, lalo na yung mga Western. Kaya you should, for yourself, delve into the Word of God. So, those are some observations. Then, how can we make sense? Ano bang maano natin dito sa passage na ito, sa narrative na ito? Of course, just like in the New Testament, ang mga tao ngayon around the world are still harassed and helpless. If not, worse than before. Sa totoo lang, masasabi ko nga mga kapatid, na sa mga panahon po ngayon, ibinuhos na po ni Satanas ang lahat ng kasamaan sa mundong ito. You should be aware of that. Things will not get better. It will get worse. Sinabi na po yan sa Bible. In the last days, we are in the last days. Perilous times. People will be lovers of self, lovers of pleasure, lovers of money. Diba? Totoo ba? Dream job, dream vacation, dream lahat, dream boy, dream girl, dream car. People will be lovers of pleasure. At mamaya po, yan po yung nagsisqueeze sa atin of the love of God. And that's why we don't do missions anymore. That's why we don't do evangelism anymore. Because it's inconvenient. Pagod, sacrifice. Because we are more lovers of pleasure than lovers of God, than lovers of people who are lost. Prayer gathering nga, hirap na hirap. Doon nga sa sinulatan, nung linggo, nung nag-ano ako, sabi ko, lapit-lapit nyo lang dito, hindi man lang kayo maka-attend ng prayer gathering natin, and you call yourselves Christians? Kasi true Christians are nag-o-obey yan. Now, you should assess yourselves. Kasi kung totoo po talaga tayong manampalataya at followers of Christ, ang sinabi doon, you have to deny yourself, pick up your cross, and follow me. Saan doon ang pleasure? Saan doon ang ako? Wala. I-deny mo nga eh. At ito nakakalungkot. Yung mga disciples namin na dinadala ko, mini-mentor ko para maging workers doon. Alam mo ba ang script nila, which I think script ngayon ng mga sinasabi ngayon ng mga new generation, yung mga yapis natin? Hahanapin kong sarili ko. There's something missing. Hahanapin ko. Paano hanapin ang sarili mo? Ang sabi nga sa Bible, deny yourself eh. See? How twisted the world is. Doon pa lang makikita mo sa sinasabi nila. Ang sabi sa Bible, deny yourself, pick up your cross. Anong hahanapin mo? Iano mo nga yan eh. Dapat mawala ka nga yan. That Christ will be seen in you. It's no longer you who live, but it is Christ who lives in me. So anong hahanapin mo doon, yung sarili mo? Christ must be seen in our lives. Kasi pag hindi nakita si Kristo diyan sa buhay ninyo, paano kayo makapasok sa langit? It is His righteousness. It is what He has done on the cross. That when He see in you, He will no longer see you as sinners, deserving of hell, deserving of eternal punishment, but He sees you as sons and daughters of God because of what Christ has done. Tapos babalikan mo yung sarili mo. Kaya pag may narinig akong ganon, allergic ako pag narinig ko yung mga yapis na nagagaganon-ganon. Hanapin ko ang sarili ko. I'll find my place in Your place is in God's kingdom. Your place in this world is the will of God for you. Diba? People are looking for greener pasture. Maski sa ministry o maski sa personal lives. Ito ang tip ko sa inyo. There is no greener pasture than the pasture that God has laid for you. Kung ano yung binigay ng Lord sa iyo, yun yung green pasture na yan. It's not the work, it's not the career, it's not even the place where you go through. Kung ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, kung saan Kanya inilagay, that's the greenest pasture that you can be in. And I'm saying this to sa mga yapis sa inyo, sa mga young professionals na nandito. Hanap kayo ng greener pasture.
There's no such thing as greener pasture. Only God's pasture. Di ba? Psalms 23. Yun yung pasture na hinahanap natin. And you'll be just doing in circles. Going in circles. Hanap lang, ikot lang kayo ng ikot because you don't know what's God and purpose for your life is. Just like in the New Testament, the people today around the world are still harassed and helpless. Alam mo, kung titingnan mo ang social media and everything, grabe na ang kasamaan ngayon. 10 years old, nabubuntis na, ni-rape ng 11 years old because of social media, droga, addiction, lahat na. Families are broken, doon sa sinulatan, kaya nga yung programa namin na Kasalang Simbahan, hindi lang po siya event. Kasi ang gusto po namin iputulin doon po, yung sumpa ng immoralidad. Because by doing that, dineclare mo kay Satan and you declare to this community that we are serious in building families. Kasi ang dami pong nagsasama doon na hindi pa kasal. And then makikita mo yung sumpa. Di ba? Sabi sa generations, 4 generations after yung sin. And if we don't cut it now, by the blood of Christ, mamanahin at mamanahin yan in the future generations to come. Kaya nga, the world is getting sick and sick and sicker. Talagang lalala at lalala yan. That's the world that we are living in. The people are still harassed, they are still helpless. Mas masahol pa in the previous times. Huwag kayong magkamalin mag-isip na things will get better. No. Kasi sinabi na yan. And ang ganda nga ng nyo Dare to Conquer. Dapat yun din ang team sa Missions Month Kasi nga kinakonquer nga natin, nanonood din ako ha. Last time, sino ba nag-preach? Doc Lem, naalala nyo pa? Sige nga, testing, naalala nyo pa nung sinabi niya? No, may naalala ba kayo dun sa teaching ni Doc Lem? Baka nalimutan nyo na agad. Di ba? Yung sino bang kaaway natin? Who are we there to conquer? Sino? Sabihin nyo nga. Sino? O kayo, naalala nyo pa? Ano? Self, ano pa? The world. Tapos ano pa? O, kayo yot. Sino pa? Ladok, nalimutan na. Ayun sasabi ko sa iyo. Ayun sabi ko sa inyo. Yung preaching time, pag walang processing, walang mabilis lang talaga malimutan yan. And then yung consuming passion, sinabi ni Doc Lem kay the book of Nehemiah. At ito po yung isa sa gusto kong himay natin, yung compassion natin for the lost. Just like what Jesus. Kasi kung wala po ito, mahirapan po tayo sa ating gawain. And in fact, we will never accomplish the work of the Lord if we don't have that consuming passion, if we don't have that compassion, deep compassion in our hearts, just like Jesus did. We are in perilous and most evil times. Shepherds, workers, disciples, missionaries, evangelists, pastors, lahat are still badly needed today. Yan pa rin, walang nagbago 2,000 years ago. Yan pa rin ang problema. At ito pa, the harvest is not the problem, but the scarcity of workers. Doon po sa sinulatan, hektarya po yung palay doon, palayan. So anihan na. So dahil anihan na, yung mga harvester doon na machine, yung parang truck na nag-harvest, iilan lang po yun. Kaya so pila-pila ang mga hektarya. Yung ibang mga palay, aabutan na lang ng brown na. Sabi ko, ano mangyayari dyan kapag nasobra na sa hinog na hindi pa na-harvest? Ay, ano po yung pastor? Masyado nang bibigat yan, dadapa sa lupa yan, kung basa yung lupa, sisira. O kaya yung iba dyan, mauulog na lang. Or worse, pag naabutan niya ng bagyo, kaya yun nung nagbagyo, sino ba yung malakas? Sa signal number 3 kami doon, signal number 4, Carding ba yun? Oo, kaya natatakot yung mga tao doon. Kasi nga, pahinog na Kaya praise God, prayer works. Kasi doon sa sinulatan po, yung signal number 3 kami doon, signal number 4, at least yung mga palay doon, iilan lang yung nakahumiga. The rest, nakatayo pa din at walang masyadong tubig. Kasi kung nagkataon, lugi na naman, baon na naman sa utang. So, the harvest is plenty. Pero yung harvester na machine doon, kukunti lang. Ganon din tayo ngayon, mga kapatid. Never talaga problema ang harvest.
The harvest is really there. Nandyan lang talaga yan. Ang dami pa. We will never run out of people to reach and disciple, but we will always have a shortage of workers. Ang problema natin, workers. Sabihin nyo, katabi mo, kalabitin mo, workers daw, sabi ni Pastor Lem, sabi ng Matthew. No. Mamaya kasi pag tinapik mo yan, diyan din ang tatapikin mo, ikaw daw yung worker. Huwag kang magturo. Tuturo ka. Hindi. Ikaw pala yung, but we always have a shortage of workers. Bakit? Two possible reasons nakikita ko. Una, bakit kulang yung workers? Una, the workers don't know that they are the workers. Diba, akala nila, ay, yung staff ng FCF, total, nagbibigay naman ako ng tithes, nagbibigay nga ako ng missions faith promise, okay na yun. Hayaan mo na lang sila doon, mga volunteers. Ito pa ang problem with the church. Yung ginagawa nating process, missions, evangelism, ginawa nating parang department. Parang ginawa nating a portion. Parang isang ministry sa church. Kaya mangyayari nun, yung core team doon, kung sino nandun, sila lang din yung gumagawa. When in fact, it is the whole task and work of the church to be involved in missions, to be involved in evangelism. Kaninong idea ba kasi yan na i-compartmentalize yan? Kung meron mang department that would only help you, equip you to do the work. Kasi mamaya, nandyan sa Bible yan. Lahat tayo is called to do missions and do the work for the Lord. Hindi yung iilan lamang. Sino ba kasi ang workers? Sandali, balikan ko lang. The workers don't know that they are the workers. Yun yung pinakamalaking parang blunder sa atin. Na hindi mo alam na ikaw pala yun. For so long, nasa church ka, pumupunta ka sa church, nag-attend ka, pero hindi mo alam na ako pala yung worker. Ako pala yung sinasabi dito. Akala ko lang kasi si Sister ganito, Sister Fanny, sila yung nagbibisita, ngayon, bawal na kay Sister Fanny, ng grupo ninyo, magbisita, invite. Tapos yung mga missionaries, yun lang sinusuportahan natin sa ibang bansa. Sila yung mga missionaries, sila yung goer. Alam mo yung go, give, groaner, and goer? Actually, tayo nga lang ang nag-iwahiwalay niyan eh. Tutusin yung apat na yan, ikaw yan. Yung iba kasi, okay na ako, goer, groaner, pray lang ako ng pray. Okay yun. Ako, giver lang ako, give lang ako ng give. Ayaw kong mag-go kasi wala naman akong maaabot eh. Oy, ako, mobilizer ako, leader ako ng church, so I mobilize people. But it's not it. Kayong lahat, kayong apat na yan, ginagawa natin dapat yan. Walang compartmentalization dyan. So, even if the workers knew that they are the workers, they lack the compassion needed for the work of reaching out the lost and discipling them. Compassion. Kaya ang ganda nung ni Doc Lem, yung consuming passion mo for the work of the Lord. Na parang si Nehemiah, when he saw, nung nakita niya, when he saw that the walls are destroyed or hindi pa tapos, anong una niyang reaction? He wept. Di ba? Nag-prayer and fasting siya. Iyak siya ng iyak. That's the true heart of an intercessor. Nung nakita niya na sirang-sira yung wall, napaiyak siya. Kayo, pag nakita nyo ang mundo, pag nakita nyo yung mga harass and hopeless, anong nararamdaman ninyo? Naiiyak ba kayo? Naaawa ba kayo? Nahabag ba kayo? Yun yung challenge sa atin. Kasi if you don't have that kind of attitude or feelings or deep compassion for them, you should repent. See, that's what Jesus felt when he saw the crowd. He had compassion on them. Mamaya, nanguna na naman ako sa sarili ko. Masyado kasi kong passionate. Even if the workers knew that they are the workers, they lack the compassion needed for the work. Sino ba ang mga workers kasi? Who are the workers? Dito, Matthew 28:19-20. Naku, gas-gas na to. Parati na natin i-recite to parati, araw-araw. Siguro naman, alam niyo na to. Go therefore and make disciples. Ang tanong dyan, sino bang inutusan dyan na mag-make disciples?
Ha? O, tapikin mo na ngayon yung katabi mo. Ikaw pala yan, heart. Han, ikaw pala yan. Hindi pala yan sila si Doc Lem lang o mga leaders. Yang go therefore, mga Chinese yan, go. O. Sila yung number 1 na binigyan ng responsibilidad na abutin yung mga nations. Go. Sa ibang translation, sa King James, go ye. O, si go, si ye. And Lu, I am with you. O, di ba? Lu, I am with you. O, puro mga Chinese yun. Kaya tingnan mo yung church na saan ako galing. Di ba? Ang dami namin. Because they take their job seriously. Pati yung senior pastor doon, Chinese yun. So he takes his role. Kaya, kidding aside, talaga ito yung parati pa ulit-ulit na inaano ni PTC doon. You go, therefore, and make disciples. Ay, hindi naman ako Chinese pastor. So, lusot ako dyan. Hindi ako kasama dyan. Hindi po yan for the select few. Tayo po lahat yan. Kaya, sikuhin mo na yung gilid sa katabi mo. Oy, ikaw pala, huwag kang tutulog-tulog. Huwag kang aano-ano. Kasi ikaw pala ang tinawag na mag-make ng disciples. Alam mo, doon sa church na pinanggalingan ko, ang mantra nila doon, slogan nila doon, every member is ano Kuya Ramon? Pupunta ka doon. Ikita kita doon. Sige nga, ano doon? Go, every believer sumbong kita kay Pastor, hindi mo alam. Every believer discipler. Every member discipler. Sa isang church naman na malaki, ito mas matindi sa kanila. Every believer at church planter. Lupit. Tayo dito, ano tayo? Every believer bench warmer. Wag naman sana. Be it, wag naman sana, God forbid, na yun yung sa atin. Kaya sa atin, dapat itagpik natin yun. Discipler ka na, church planter ka pa. Di ba? Yung nga sabi ko doon sinulatan, this is an ambitious, this is a holy ambition. Dapat dito, we are every believer, hindi ka lang discipler, kundi meron kang plano talaga na mag-missions, mag-evangelize, mag-church plant. Amen ba, mga kapatid? Amen po yan. Every believer a church planter. Every believer a discipler. Every believer. Ngayon, hindi naman yan, kasi tayo may mali tayong pagkakaintindi na ang missions, kailangan mo pumunta sa ibang bansa, pumunta sa ibang lugar para mag-abot ng maraming tao. Hindi po Tayo na po ngayon ang pinupuntahan. Doon nga sa Tarlac, may community doon ng mga Muslims. Doon, may community ng mga Indians. May community ng mga, cross-cultural missions is no longer an issue of geography. Sabi nga sa Kairos, di ba? Di ba sabi sa Kairos, from everywhere to, nalimutan nyo na mag-Kairos? From everywhere to everywhere. Wala nang point of origin. Lahat na, you can involve in the work of missions. Through social media, through internet. In fact, you can disciple people na nasa malayo through the internet, through online. You're doing the work of missions from home. Imagine niyo, pinapasimple na nga ng Panginoon yung gawain. Kaya nga, wala na rin tayong excuse sa Lord. Ay Lord, hindi ako makapunta sa Cambodia, sa Laos, sa China kasi bawal pumunta dun. Through TikTok. Di sayo-sayo ka sa TikTok. For God to love the world. TikTok, Chinese, ano yan? Diba? Sayo-sayo ka doon, ganyan. Ito po ang gospel mo. You present the gospel. Sabi ko, yung TikTok ba, pag nag-share ka ng gospel, tinitik down ba nila? Hindi naman daw. What's keeping you? Mas gusto nyo sumayaw doon, kung anong sasayaw, kaysa mag-share ng gospel. Hello? Diba? So lahat po tayo, wala exempted dyan. Ito pa, dagdag ko lang itong isang verse. And He gives some apostles and some prophets and some are evangelists and some are pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ. Sino daw ang ini-equip? Sinong taga-equip? Ang taga-equip, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Sino ang ini-equip at sino ang gagawa ng gawain? Sino? The saints. Sino ang saints?
Mga santo, di ba? Si San Lazaro, si Saints Pastor, hindi, sino yon? Si Saint Ruiz, si Santa Claus, so sila yung gagawa ng works of service. The saints here, as mentioned in the book of Ephesians, refers to the believers. Tapikin mo ulit yung katabi mo, ikaw pala, santo ka pala, ba't hindi ka mukhang santo? Mukha kang demonyo, hindi, biro lang. Hindi ka naman mukhang santo Mukhang kang santo. Ikaw yung santo na pinipare ng Lord for the work of service. Kaya nga, sabi dito, we are the workers who will make disciples of all nations. In fact, if we make disciples of nations, ethnian sa Greek, people groups yan. Hindi lang yan same culture. Sa Kairos kasi, dinefine nila yung, sa ibang missions, dinefine nila yung evangelism. Evangelism ang tawag dyan kung same culture. Tapos kung cross-culture, ibang kultura, tawag na dyan missions. So, but the act of evangelizing them, the act of making them disciples, ay pare-pareho lang. Yung target people mo lang ang nagkakaiba. So, lahat po tayo is and should be involved in discipling people groups. As I've said, hindi na po tayo kailangang pumunta ng malayo. Tayo na po ang pinupuntahan ng mga tao. Mga even foreign nationals. In fact, even interracial marriages. Di ba? May phenomenon ngayon dito. May mga anak tayo. Ang gaganda kasi ng mga anak ng mga members dito. Nabibighani yung mga taga-ibang bansa. Di ba? May nabighani na Briton. May nabighani na... Kuya Raul, yung si Rachel. Di ba? Nabighani ng mga taga-ibang bansa. Si brother, nalimutan ko na pangalan, Marty, Pakistani, So even interracial marriages, ginagamit po ng Lord yan para abutin po yung mga tao na yan. Na mahirap abutin dati. So yung missions po, hindi na po ganun ka-complicated yun. Ang kulang lang po talaga natin is compassion. Every believer, a disciple maker, you're a missionary, cross-culture, and same culture. Lahat po tayo tinawag dyan. Settled na po yan So, lahat po tayo ay tinawag po sa gawain ng pagmimisyon at pag-i-evangelize. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, wala nang usapan dyan hindi na kailangan mag-usap-usap pa. Settled na yan. Ikaw yung gagawa nung gawain na yan. Kaya po yung pag-i-invite, hindi na po kayo kailangan na paalalan pa ni Doc Lem. Pahapyaw pa nga yung sinabi niya, sana mag-invite naman kayo. Invite din pa may time. Ay, kung ako niyan, nako, anong ginagawa niyo? Ba't hindi kayo nag-i-invite? Yan na nga lang ang magagawa ninyo. Ayaw niyo pang gawin. Amen ba, Doc? We're saying the same message, pero yung sa'yo, medyo, kasi nandito ka. Kung ako din ang nagtatrabaho dito, hindi ko rin magagawa yon. Since once a year lang ako, sabi ko nga, baka hindi nyo na ako invited muli. Ako na lang magsasabi ng mga ganyang salita. Sabi ko nga, si Pastor Nelson, kasi Pastor Mac, kung anong hindi nila masabi doon, sa mga kamag-anak na mga kaibigan nila, I'll do the dirty job. Ako na ang magsasabi. Ako na lang magsasabi ng hindi nila masabi. The job is hard, but somebody has to do it. Kumbaga, kawawa naman sila kung hindi sila masabihan ng dapat. Kaya po mga kapatid, kayo po yung mag-i-invite. Doon po sa dating church ko, meron po kami tatawag doon na welcome center. Every worship service, di ba Kuya Ramon? Parati ka doon nakikita kita doon. Dito ka kasi, kaya binanatan tuloy kita. Doon kasi may welcome center. Nagpagawa talaga sila ng mas malaki pa dito. Two-story yun na So every Sunday, mag-i-invite yung mga members. Mga members po yung mag-i-invite. Sila po yung magdadala doon. Kami nga na staff doon, required kami na once a month, mag-serve kami doon. Mag-share ng gospel, kumusta? Kumusta ka na? Ganyan. Alam mo ba, pupunta ka ng impyerno. Dapat tanggapin mo si Lord na Ganun lang naman kasimple yung usapan doon. So, ang report nila doon, every Sunday, every service, 4 na services yon. Sa isang service, kung makapag-invite sila ng 200, 300, i-times mo yun by 4, every month, 4 na Sunday. Hindi ang dami.
Invite lang yun, dadalhin mo lang doon. Tapos yung pinapakain naman na doon, mga simple lang, mga biscuit-biscuit lang, mga cookies lang. Tayo dito, kung mag-activity tayo din, grabe kayong magpaluto Grabe yung budget ninyo. Doon mga ano-ano nga lang, just to bring people, di ba? Just to invite people. Kasi kung ilan na pong gagawa niyan, wala pong mangyari. Yung church na pinanggalingan ko, kaya dumami yan, it's because people are inviting. People are bringing into their small groups. Lahat po ng mga activities po doon, puro evangelistic. Yung walang kamatayan naming retreat doon, gospel presentation na yan, di ba Kuya Ramon? Inahati sa 4 na session. Father, God's love, sin, cross, prayer, tapos sa baptism. Ganun lang, invite lang sila ng invite sa retreat. I-sponsoran nila. Punta sila doon sa MMRC, doon sa kanilang retreat center. Nagpagawa talaga sila ng retreat center na malaki. Tapos may pool doon. Ang swimming pool doon, hindi yun para swimming. Pool doon para baptism. So invite sila ng invite for retreat. Wala ang kamatayang retreat na yan. Singles, couples, lahat na lang, mga ministry, lahat. Kaya marami ang mga tao doon. Sabi nga nung isang staff na kasama ko, kasi po kagabi, galing siya doon sa church. Live kasi ito, bawal magbanggit ng ano. So, galing doon sa church, tapos nasa isang Sibap church siya na malaki, na doon siya. Sabi niya, the difference is, doon sa dati na't pinanggalingan, yung emphasis on evangelism. Dito, mga tao na kagaya natin, Sibap din, mahina sa evangelism. Totoo ba? Kasi more on the word tayo. Trainings. Pero hindi na-apply. Hindi pa nga tapos yung training session na isa, may bago na naman. Hindi na naman na-apply. Kaya i-impatso. Hindi na ma-digest. Ano ba yung trinay natin last time? Kasi hindi natin ma-apply. So, every believer a disciple maker. In fact, doon sa dati kong church, ilang months ba bago mag-disciple, bago mag-handle ng small group? Dati 6 months. Sabi nung senior pastor, hindi, that's too long. We do it 1 month, 3 months. Sabi ko, wow, kaya ba yun? Tapos yung pag-share ng gospel, yung iba sa atin, tayo dito, ilang taon na ba kayo Christian? Kailan pa kayo nakapag-share? Doon, nasharean ka ngayon, bukas pwede ka na mag-share ng gospel. Kasi nga, ikukwento mo lang naman kung ano nangyari sa'yo. Mahirap ba yon? Ang ikukwento mo lang naman kung paano kumilos si Jesus Christ sa buhay mo. Mahirap ba yon? Na ako'y sinave mula sa ganitong... Kaya nga yung personal testimony mo, napaka-powerful dyan na gospel track. Kasi ikaw mismo yung gospel track. Ikaw mismo yung makikita nila. Your testimony, your life will be a living example, will be a living testimony. Kaya every believer, disciple maker is a missionary, cross-culture, same culture, evangelism, and all. Now the question is, will you respond or obey the command? By the way, anong oras ba ako hanggang long? Hanggang 11 ba kayo? Okay lang? May bihira naman ako, Dok, nandito eh. Sasabihin ko naman yung hindi nyo masabi eh. Kaya I'm worth the time. Missions month naman din ito ngayon. Yung mga iimbitahin nyo in the coming Sundays, ihimas-himasin lang kayo nun. Ako, I will not. Will you respond or obey the command? Yun ang tanong. Kumbaga, hindi kasi problema yung harvest. The harvest is there. But ang tanong, will you respond? Re-respond ba tayo mga kapatid? Susundin ba natin yung command? That's the bigger question. Kasi genuine followers of Christ will respond and obey His commands. Sabi sa Bible, hindi lahat na nagsasabi na, Lord, 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 ay makapasok sa langit. Klarong-klaro po yan. Wala pong sinabi niya na mag-PRC ka lang, pray to receive Christ, ayos na. Wala pong sinabi ganun. Yung PRC mo,
Ano lang yan, just an initial step towards discipling. That's not the all and all. Kumbaga, umpisa pa lang yan sa mahabang proseso ng paglalakbay ng pagsunod kay Kristo. Kumbaga, ang tunay na followers of Christ will respond and obey His commands. Ang tanong, ilang taon na kayong Kristiyano? Ilan na ang disciple nyo? Ilan na nadala nyo sa kaharian ng Panginoon? Alam nyo kung i-apply na natin yung 1-win-1 for the whole year, we will double, triple in size in 3 years. Ikaw, isa lang ang madala mo sa buong taon. Our number will triple, quadruple, dadami tayo ng gusto. Isa lang yun sa isang taon. Yan yung challenge sa atin. Kaya nga doon sa sinulatan, talagang i-challenge ko ng gusto ng challenge yung mga tao doon hanggang palayasin ako ng mga tao doon. Yung ang faith promise. Kasi in-apply ko yung faith promise, di ba? Faith promise pa lang yun na yung faith promise nga natin, parang nga natin binakmil ang Lord Lord, kung bibigyan mo ako, ibibigay ko sa church. Tingnan nyo yung language natin. Sa totoo parang binakmil pa natin. Ba't wala ka na ibigay sa faith promise, kapatid? Walang binigay ang Lord Aba, nasisi pa si Lord. Totoo ba yun? Yung mga pledges nyo, walang dumating walang pumasok, natumal. Kaya walang sa faith promise. Tingnan nyo. The contingent yung faith promise. Parang depende lang kung magbibigay si Lord. Kung sa totoo lang, hindi mo na kailangan gawin yan. Ang Macedonian church, anong ginawa nila, Doc Lem, di ba? They give out of their poverty. Saan doon ang hihintayin ko muna kung may ibigay na maraming? They give out, the women. Sino sinabi ni Jesus yung nagbigay ng, yung pinakamaliit niya na na binigay niya na tumataginting pa doon sa box? At kanino nalulugod ang Lord? Doon sa Pharisee na mayaman na laki ng binigay, pero yung babae na binigay niya yung last mite niya, kanino nalugod ang Panginoon? Doon sa babae na nagbigay. Kaya yung faith promise nyo, huwag nyo hintayin pang may dumating na ibigay ang Lord sa inyo. Magbigay na kayo kung anong meron kayo. Amen ba? Amen. Kasi kapag nakita ng Lord, yung faithfulness mo, yung kagustuhan mong magbigay, yan ang titingnan ng Lord sa'yo. Hindi yung contingent na dependent lang, parang contingency fund na pag may dumating, saka ibigay. I'm not comfortable with that idea. Kasi kung yan ang idea ni Jesus, kung sinabi ng God the Father, yung mga tao nagkasala, mamamatay sila. Kung sabi ni Jesus, tingnan natin kung anong mangyari. Kung gano'n ang attitude niya, even the 10% na giving, paano kung 10% lang din na binigay? 10% lang na Jesus ang ibibigay ko It's not the 100%, the whole. Kaya even the 10% of giving, is not even, parang minimal lang yan. Parang minimum health protocol lang yan. Parang minimum standard lang yan. But you should give more than that. Because what you have, what you are, what you possess, even yung hininga mo, ay galing sa Panginoon. Sabi nga sa Bible, what can I give that you have not given? And yet, bibilangan mo siya ng 10%. Wow. 10% lang, Lord, para sa'yo. Imagine. Kaya nga hindi ko maisip yun. Kaya nga sa New Testament sinabi ni Paul, those who give sparingly will reap sparingly. Those who give much will have much. Hindi na yung 10%, 20%, naging accountant pa kayo. Ako, wag niyo akong kasi accountancy po ako. Same time, pastor, kaya alam ko yung bilangan. Alam ko yung But ayaw kong bilangan ng Panginoon. Neither should you. Diba? Because all that you have, all that you are, belongs to God. Ba't napunta tayo sa giving? Si faith promise, dapat lumaki yung giving nyo afterwards, So, genuine followers of Christ will respond and obey His commands.
Yun po yung challenge sa atin. Kasi tayo po yung mga workers, tayo po yung mga laborers eh. Nung sinabi ni Jesus sa Matthew 9 na pray to the Lord of the harvest that will send workers and laborers, pagdating sa Matthew, sa last part, kayo yung kasagutan ng panalangin na yun. Yung go therefore and make disciples of nations, yun po yung kasagutan doon sa pray to the Lord of the harvest, that God will send out workers. Kayo na po ang sinend ng Panginoon. Tayo na po ang sinend niya to become workers and laborers sa kanyang kingdom. So hindi na po issue yung, Lord, tinan mo yung prayer natin, Lord, send workers. Actually, ano yun? Hindi siya ganun katama na prayer. Ang prayer is, Lord, yung mga workers, gisingin ninyo para humayo. And if needed, paluin ninyo para magising. Kasi the workers, kayo na yun eh. Nandyan na. God has provided a way, God has made a way for us para ma-safety. Sabi ko nga, kung si Kristo, ginawa na niyang paraan, yan, sinabi ni Doc last time, gumawa na ng paraan ang Diyos Ama para dalhin, para ma-save tayo. Pinadala niya si Jesus Christ para maging Savior and Lord natin. Ang tanong, ngayon ikaw, anong ginagawa mong paraan para ma-save yung mga lost? So may partnership yan between God and us. God has given us the privilege of reaching those people. Kasi pwede naman niyang gawin yun apart from us. And yet, He has given us that wonderful opportunity, that wonderful privilege to be part of His kingdom, to partner with Him, and bringing precious, precious souls to the kingdom of God. There's no greater work and task more important than bringing souls to the kingdom. Mga kapatid, I'm telling you, it's worth everything. Kasi yan lang din ang madadala mo sa langit. Yung mga bahay ninyo, mga sasakyan ninyo, iiwan nyo yan. Iba't nyo pinaghirapan yung buong buhay nyo for that. For all those material things, for all those earthly things, na iiwanan mo lang din. But you can focus on bringing more souls. All your time, resources, lahat. Ako mga kapatid, binigay ko na lahat para sa Panginoon. Yung ambisyon ko, gusto ko noon na at the age of 30, milyonaryo na ako. Gusto ko maging CPA lawyer, lahat ng mga PhD, DD, RIP, kukunin ko yan. Dapat may ako. In the end, ma-RIP ka lang din. Gusto ko at the age of 30, milyonaryo na ako kasi lumaki kaming mahirap. Gusto ko magnegosyo and everything, but I nailed it to the cross so that I can gain Christ in my life. Ay, ikaw yan, pastor. Huwag kang mandamay. Yan, hirap sa'yo, pastor. Nagsisisi ka yata sa pinili mong buhay, kaya nandamay ka. Huwag ako, pastor, ha? Huwag, not me. Bahala ka dyan sa buhay mo. Pinili mo yan, magdusa ka, magtiis ka. Doon ka pa tumira sa sinulatan, bahala ka doon. Wala kang papala doon. Di ba? Pinili mo yan. That's a choice. Well, if that's a choice, then I have taken it. Then I have made my choice to follow Christ. And the same choice is given to you, all of you. Lalo na kayong mag-uumpisa pa sa buhay ninyo. Kaya don't tell me na career ako, unahin ko muna yung career ko, career path ko, greener pasture. Huwag nyo talagang sabihin sa akin yan. Kasi ang buhay nyo, dapat iikot yan sa plans and purposes of God. Hindi si Lord ang iikot sa buhay mo. Lord, i-bless mo ako, i-bless mo tong effort ko, i-bless mo tong ganito. Aba, anong ginawa mo kay Jesus? Anong ginawa mo sa Diyos? Taga-blesser mo? Taga-Santa Claus mo? Whereas, Lord, ano bang plano mo? Ano bang purpose mo sa buhay ko? Doon iikot yung buhay ko, Panginoon. If your plan for me is to reach these people at work, in school, in the community, in these places, mga kamag-anak ko, kaibigan ko, then I will do it with all my heart. Yan yung buhay natin. Doon iikot. Kasi nga, ito yon. Because the heart of the matter is a matter of the heart. Kumbaga, ang issue ng missions, ng evangelism, na discipleship, is always an issue of the heart. The whole task and work of mission is always an issue of the heart. Puso talaga yan. Kaya nga sabi ni Jesus, the Great Commission, go and make disciples. Pangalawa, Great Commandment,
love the Lord God with all your heart, with all your mind, soul. And second is this, love your neighbor as you love yourself. So ibig sabihin, yung pagmamahal mo sa kapwa, this motivates you for the task and work of missions. And when Jesus Christ saw He had that compassion, ito nag-motivate sa Kanya to do the work of missions. Alam niyo ba, ang greatest hindrance to the task and work of missions is the lack of compassion of the workers? Kasi bakit ka mo, pastor? Bakit po ba? Kasi nga, kapag ikaw ay talagang mahal na mahal mo tong taong to, gagawin mo ang lahat upang makakilala siya sa Panginoon. Amen ba? Ito nga ang challenge ko sa mga nakakausap ko doon sa church. Nagkandak-guba ka sa pagtatrabaho para lang mapaaral yung mga anak mo. Ginagawa mo ang lahat para lang you spend so much money, thousands, sources, time, just to bring your sons and children to school so that they can go to school. But the question is, why are you not spending that much in sending people to go to heaven? Amen ba? All your life's work, mga paghihirap mo, pinagsikapan mo para lang mapaaral yung mga anak mo. But are you spending that much then in time and effort and resources to bring him or her to God's kingdom? Kaya hindi ko maintindihan na bilang magulang, yung mga anak mo na hindi pa nakilala sa Lord, ginasusan mo yan, pagod ka dyan para lang mapag-aral yan, magkaroon ng magandang buhay dito sa mundo, and yet you're not that serious in bringing that person to Christ. Hindi ko maintindihan yun. Mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, kakilala mo, na alam mo one day, na kapag dumating na si Jesus, they will be left behind. And one day, if they die, alam mo kung saan sila pupunta. Dapat na-disturb ka. Sabi ko nga, can you sleep well at night knowing that these people are going to hell? Dapat mabagabag ka. Hindi ka mapakali. Isang kwento, si Brother Nelson, may isang tao siya doon na dati niyang kasamahan, kainuman noon. So binalikan niya. So sabi nung binalikan niya, sabi daw nung tao na, bakit itong si paring Nelson concern na concern sa akin? Bakit siya masyadong concern sa akin? Bakit siya share ng gospel? Bakit niya ako pinupuntahan? Bakit pa niya ako yan? Sabi nung tao na yon. Alam mo ba, 3 years after, ano nangyari sa tao na yon? Na-aksidente, patay. The reason why si Brother Nelson is so concerned of him, because God has given him that compassion, that burden, to reach that person, because God knows that in 3 years' time, mamamatay na yan. True enough, hindi niya tinanggap si Lord. Umayaw siya. Tapos yung kasama niyang na-aksidente, nasira niyo na ng gospel din yun, tumanggap sa Lord, baptize din yata. Nung sabay silang na-aksidente, yung isa nabuhay. Sabi ko, balikan natin yun, kasi pangalawang buhay na niya yun. See? God's hand, God's protection. Is it a coincidence? Of course not. God knows 3 years from now na ma-aksidente ka. Kaya nga binigay, sabi ko kay Brother Nelson, tinan mo bro, kaya nga binigay na Lord sa iyo yung burden na yon, yung compassion na yun, naabutin ng mga tao. Kasi God, alam na Lord na nakikita niya na in 3 years time, ma-aksidente yan. Kaya sana, somehow, magbago yung takbo ng buhay niya. Mas pinili nung tao na hindi tumanggap sa Lord. Hindi nung na-aksidente, yun, nag-funeral service kami. At least, may opportunity kami mag-share ng gospel. But sayang yung buhay niya. That's the same thing with you, mga kapatid. Yung mga mahal nyo sa buhay, mga kamag-anak ninyo, one day mawawala yan. The opportunity is now. Sabi nga sa Bible, salvation is now. Not later, not tomorrow, not next program, not next project namin. No, the urgency of the times. Kaya ako, ng mga last, kasi sabi ko, yung mga college friends ko, hindi ko na maabot. Maski sa prayer man lang, mag-pray kami. Kaya nga kami, mula nung nagpandemya, gabi-gabi po kami may prayer night watch. Gabi-gabi po yan, araw-araw, hanggang ngayon, nagpapatuloy po yan. Yung aming core group ng disciples namin, na iilan na lang kami. And yet, nagpatuloy kami mag-pray. Araw-araw po yan, gabi-gabi, walang mintis. Kayo nga dito, prayer time lang ng ilang times nga, wala pa nga eh. Kaya nga doon sa sinulatan,
Once a week nga lang tayo mag-prayer gathering. Ang lalapit lang ng mga bahay nyo, ayaw nyo pang mag-attend. Kaya every Sunday, may mga list na kami ng mga tao na dapat balikan, dapat ipag-pray. Nakalagay ng sa listahan, ipag-pray natin yan every Sunday. O, kapag hindi na ka na sumipot ng isa, 2 beses, o malagay na yung pangalan mo doon sa sa ipag-pray. That's because of, kapag wala ka talaga ng compassion, mga kapatid, mahirapan ka. Let us look at this example. Jesus had compassion on the people. Every time Jesus performed signs and wonders and miracles during His earthly ministry, it is always motivated by compassion. Basahin niyo po yung mga gospel dyan. Makikita niyo, Jesus had compassion on Him. Then, maya nag-perform na siya ng signs and wonders and miracles. It is always motivated by compassion. In fact, it is His compassion for us that leads Him ultimately to the cross. E paano kung walang compassion ng Lord sa atin? Sabi nga ni Paul, we remain in our sins and we will die in our sins. If have not Christ died on the cross for us. Compassion, ano ba yung compassion? Tagalog, awa, habag, pakikiramay. The verb to have compassion, splakizumai. Naalala ko noon sa ATS, aming Greek, mga ganyang words, mga ipaparse namin, suggests strong emotion. It means to feel deep sympathy. So it's related noun, splakma means sympathy, affection, or inward feelings. So related word lang yan din yan sa love, na affection. Yan po, sabi nga ni Doc Lem, ganda nung sinabi doon, the love of Christ compels us. Kaya tinandaan ko, ito gagamitin ko to. Nung sinabi ni Doc, the love of Christ compels us. Sabi ni Paul, the love of Christ compels me to do what I'm doing. Even though hardships, sufferings, lahat, ginawa ko yan. Because it's the love of Christ, it's the compassion of Christ that compels me. Compel sabihin, parang pinipilit ka, ito yung nagtutulak sa'yo. Yan yung magtutulak sa inyo upang abutin yung mga mahal nyo sa buhay. Kasi kung wala po yan mga kapatid, nako, wala magtutulak sa inyo, papalayo kayo. It will be inconvenient. Ay, ayoko. May baka mapahiya ako pag nilapitan ko tapos tinanggihan ako. Uy, kaya pag lumapit ako, ayoko kasi hindi naman But if you have that compassion and love in your hearts, mas bahala na kung ano sabihin niya sa akin, maski anong gagawin ko, aabutin ko siya. Ipanalangin ko siya. Araw at gabi para lang makilala siya sa Panginoon. Are you doing that? Ginagawa nyo ba yan araw at gabi, pinapanalangin nyo, yung mga anak nyo, mga kapitbahay nyo, mahal nyo sa buhay, pinsan nyo, pamangkin nyo, kapatid nyo? Prayer na nga lang, walang gasto sa prayer. In the convenience of your home, you can do that. Because we have that compassion, malalim na pag-ibig. Yan mo, mga apostles, disciples, Christians, martyrs, missionaries, lahat, present and past were filled with compassion for the lost. That is why they are able to do and accomplish what they did for Christianity. Kung magbabasa ka ng biography ng mga great men and women of God, they are men full of compassion. They are men full of love for these people that they're reaching. Lalo na sa mga frontier mission, sino yung kunwari, si David Livingstone nga Gusto niya, yung puso niya ililibing sa Africa. Kasi nga, mahal na mahal niya yung mga tao doon. At ang habilin niya, kapag namatay ako, huwag niyo ko ilibing sa US o sa kung saan ako nanggaling, kundi yung puso ko, gusto ko ilibing niyo doon sa mga tao sa Africa. Ako naman, personal testimony ko, bakit ako nag-minister sa mga probinsya, sa mga ganito, isang word lang, compassion lang. Pag-ibig lang sa mga tao doon. Kagabi, nakausap ko yung mga doon sa dati kong church, may opening doon for missions and doon sa department nila. Tapos, ang gagawin ng pastor, punta ka sa mga ibang mga bansa, mag-train kayo doon. Wow, ibang mga bansa, sa Asia. Kasi may mga partner churches yung church namin. And then yun yung maging trabaho mo, to train them, and to them. Tapos, meron din tayong mga local work dito, pastor. Yan yung gusto mo, di ba? Oo, yan yung pinagpipray ka sa church na yan, na magkaroon sila ng puso for the poor doon sa mga churches na maliliit. Very tempting ang offer. Very tempting. Tapos yung isang church din, sabi niya, naghahanap kami ng missions and evangelism pastor dito. Kasi nandun na yung disciple ko. Sabi niya, pastor, gusto mo, mag-apply ka dito. Doon sa isang sibak church na malaki. Very tempting.
Kaya naisip ko, kung tatanggapin ko to, punta ko doon, ano mangyari doon sa Sinulatan, doon sa Santa Ignacia, doon sa Kuyapo, doon sa mga bubuksan naming mga gawain ministry doon sa bayan, doon sa mga bukid. Yung putik na putik ka, kailangan mo maglakad doon ng ilang kilometro. Tapos mga kausap mo doon, yung educational status lang, hirap turuan. Why? Why would I do that? Bakit mas pipiliin ko yun? It's because of my compassion for those people. Bakit mas pinili kong mag-resign doon sa dati kong church? It's because kawawa naman yung mga tao sa provinces. Wala silang mga training na maayos, hindi sila naaabot. Dito naman sa church na to, they have all the people they need, they have all the resources. Pero itong mga sa mga probinsya, ang hirap, mga kapatid, hindi madali ang mag-ministry sa provinces. Yang sa probinsya ng Tarlac, ang daming mga bayan dyan. Yung San Jose, naakyat na namin yan, naikot na yan. Yung sa Pura, dun sa Kamiling, Santa Ignacia, prayer walk dyan, prayer biking, lahat ng ginawa namin. Mag-pray at abutin yung mga tao dyan. Kumbaga, I did walk the talk doon sa mga lugar na yan. Because minsan, tatanong, ano bang ginagawa natin dito? Di ba? Why are we doing what we're doing? Una sa lahat, wala kang employer. Di mo alam kung kailan ka susweldo. Kung sa edad namin ngayon, kung utak namin is greener pasture, I should be preparing my retirement nest. Di ba? The love of Christ compels me to do that. Hopefully, ay magpatuloy ako, maging faithful ako dyan sa calling na yan. Because if not for the love of Christ, if not for the compassion for Christ, mas pipiliin siguro ko yung mas na buhay, mas convenient, mas maayos, o sabihin natin mas convenient, mas pleasurable, mas na buhay. The same thing with you mga kapatid. Again, huwag niyo sabihin, huwag ka naman damay, pastor, ikaw yan pinili mo yan. Kaya pag magtiis ka. Lahat po tayo, tinawag. Sabi ko nga, lahat tayo. So if we have compassion, we will do anything and everything we can so that we can reach and disciple as many as we can, even it means sacrifice and hardships. Kaya nga sabi ko, compassion talaga ang problema. Yung puso talaga. Kasi yung harvest nandyan na. Kasi kung mahal mo talaga ang tao, gagawin at gagawin mo lahat eh. You will not rest until ma-reach mo ang tao na yan. Why is compassion lacking? Bilisan ko lang. Because we love the things of this world more than we love God and the lost. Ito, maganda tong verse sabi dito. Don't love the world's ways. Don't love the world's goods. Love of the world squeezes out love for the Father. Practically everything that goes on in the world, wanting your own way, wanting everything for yourself, wanting to appear important, has nothing to do with the Father. It just isolates you from Him. The world and all its wanting. Kaya nga ganun sinabi ni Brother Bong kanina. The world and all its wanting is on the way out. But whoever does what God wants is set for eternity. Yung love sa mundong ito yung mag-squeeze, matatanggal yung pag-ibig ng Diyos dyan. Sa halip na ang puso mo, ang laman dyan ay para sa Diyos at para sa tao, the love of the things of this world. If you love the things of this world more than you love God, you can never reach people for Christ. Kasi reaching people for Christ, it demands hardship, sacrifice. Yung hindi lang yung prayer na, Lord, save mo naman save mo naman. Hindi, it means talagang luha, uhog. One time, nalala ko, nung nag-prayer walk ako sa Tarlac City, 1 kilometro or more yun, galing sa akin prayer walk. Naalala ko na yung mga workers namin, ina-abandon na yung work, tapos nakita ko pa yung kasamaan ng mundo. Kaya grabe ang iyak ko. Luha, uhog, pawis, naghalo-halo. Habang naglalakad. Kasi nakita ko yung grabe ang nangyayari sa ngayon. Yung mga workers that you should be doing the work are abandoning the work. Because they love this world more than they love Christ and those people. Mas inuna ang career, mas inuna ang dream what? Dream vacation, dream climbing up the corporate ladder than reaching out people for the Lord. Sa ibang translation, it offers you when you love the world. These are not from the Father. Yung cravings, the world offers only a craving for physical pleasure. Mas gugustuhin mong mag-ML, mag-Dota, kaysa mag-attend sa prayer meeting, kaysa mag-pray.
Di ba? Kasi it gives pleasure to you. Laro ka lang, naka-score ako, naka-ano kayo. Mas gugustuhin ko pang manood ng ganito, mag-Netflix ako, kaysa mag-prayer time, o abutin ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Lord. Because it gives me more pleasure. Then the love of God, the Father is not in you. Kasi nga kapag hindi natin ganun kamahal ang Panginoon, we will never do the work of mission. Ang antidote dyan, sabi ni Paul, the very credentials these people are waving around as something special, I'm tearing up and throwing out with the trash along with everything else I used to take credit for and why. Lahat ng mga possessions, mga credentials, mga na-accomplish ni Paul, sabi niya, I'm throwing them out. Sa akin, sabi niya, yes, all the things I once thought were so important are gone from my life compared to the high privilege of knowing Christ Jesus as my master. Firsthand, everything I once thought I had going for me is insignificant. Dug dung. Imagine mo, sabi ni Paul, pupo. Lahat ng possessions mo, material things, lahat ng mga bagay na yan, mga achievements mo, mga whatever is that, it's dug dung, sabi ni Paul. Yan ang ginagawa niya para hindi siya masilaw sa mga bagay na yan. Dapat yung mga bagay sa mundong ito, wala ka ng panlasa dyan sa mga bagay na yan. Ang panlasa mo lang ay paano abutin ng mga tao, paano sila i-disciple, your time, talents, and treasures, the resources that you have. Lahat yan is to reach more people for the Lord. I was thought these things were valuable, but now I consider them worthless. Sa ibang translation, they are worthless, counting it all as garbage. Ang tanong, do you count everything garbage? Do you count everything worthless sa buhay mo? So that you could gain Christ? Di ba ang hard ni Paul? Buti si Paul nagsabi, hindi ako. But this is the way to go as Christians. Tayo bilang mga Kristiyano, this is the path that we are taking and we should be taking. There's no other way. Yan yung pinaka-reality that we have, that's a bitter pill to swallow. Because we have to consider everything else as garbage so that I can gain Christ. So ang sekreto dyan sa buhay na is to learn to be content. Yung mga dream vacation nyo, dream house, dream job, kung di ka maging kontento dyan, you will be habol ka ng habol sa mga yan sa buong buhay mo. Sabi ni Paul, we have to be content with what we have, with empty or little. Importante dyan, nagagawa natin yung kalooban ng Diyos. Sabi dito, ito si Solomon. Si Solomon, nandyan na sa kanyang lahat. Pero anong sinabi niya sa bandang huli? Everything is, sabay-sabay nga natin basahin mga kapatid para hindi kayo matulog kasi tinutulugan niyo na ako. Ready, go. Everything is meaningless. Everything is meaningless, says the teacher. Completely meaningless. What do people get for all their hard work under the sun? Generations come and generations go, but the earth never changes. Everything is wearisome beyond description. No matter how much we see, we are never satisfied. No matter how much we hear, we are not content. At itong conclusion niya, sabi niya, that's the whole story in sa last chapter ng kanyang book. Sabi niya, that's the whole story. Here now is my final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Alam niyo kung bakit ito ang inano ko kasi ito talaga nakikita ko. Yung mga disciples ko doon na ina-abandon nila yung work kasi mas inuna talaga nila yung career nila. Mas inuna na yung pag-asawa nila, mas inuna talaga na yung dream home, dream lahat. Sabi ko, sayang. Sayang yung buhay nila. Sayang yung profession na meron ka. Kung di mo ipapagamit yan sa Panginoon. Ang tanong mga kapatid, hindi kung abogado ka ba, doktor ka ba, o CPA ka, o negosyante ka, hindi yan ang tanong. Ang mas importanteng tanong, anong ginagawa mo, given all that, so that God's kingdom will expand. So that more and more people will know Christ. So that everyone will be discipled. Yun yung tanong. Kasi baka sabihin nyo, kagaya ni
ni Solomon na meaningless lahat yan. Yung pinagsikapan nyo, pinaghirapan nyo. Alam nyo, maraming kwento. May nagkwento nga sa akin si Elder Raul, may kakilala siya na lahat niya, all his life's work yata, retirement, pera, pinag-ipunan niya, nag-invest siya sa Taal, may property siya doon. Tapos biglang Kuya Raul, di ba? Biglang nagtaal, naabo lahat. Lahat mga narinig ko, pag may lindol, may bagyo, may yung pinaghirapan ko, pinagsikapan ko, yung katas ng Saudi ko, nawala sa isang iglap, nawala lahat. Yan po yun mga kapatid. Ang hindi mawawala lang, yung mga nadala mo para sa Panginoon. That will be your joy, that will be your crown when we see these people come to Christ. So, if you were to assess your compassion for the unbelievers today on a scale of 1 to 10, how would you rate yourself? I-assess mo sarili mo, mga kapatid, Panginoon, ano kaya? Yung compassion ko for people, saan na kaya ako? On a scale of 1 to 10, 10 is the highest. How would you rate yourself? Ako ba'y ganito na ba yung compassion ko? And what are the things of this world that you love more that hinder you or sidetrack or distract you from reaching people for Christ? Ano ba yung mga bagay sa mundo na humihila sa iyo? Yung mga ML mo ba? Mga games mo ba? Yung mga pursuit mo for career? O yung ano bang mga bagay dyan sa mundo mo? Na sa halip, mag-focus ka sa paglilingkod sa Panginoon ay mas nag-focus na sidetrack ka na sa mga bagay na yan. And how will you now express or manifest your compassion to your unbelieving family? Relative, co-workers, friends, schoolmates, peers, etc. Alam mo ba, the greatest expression of love or compassion that we can do or give to other people is by sharing them the good news of Jesus Christ. Yun po yung pinaka-best, pinaka-maganda nating maibigay at maibahagi sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Suggested action plan, simple action plan, pray, care, share. You can pray for them. Alam mo, nakita ko dyan, may ginawang bagong kondo dyan. As early as now, pinagpipray nyo yung titira dyan. Na makakuha tayo ng mga titira dyan at mag-church dito. Tinan mo, tayo na ang nilalapitan. Tinan nyo mga kapatid. Di ba? Ang harvest na ang lumalapit sa atin. Ngayon, ang hirap, pastor, abutin yan. No. Hindi, nag-work yan yung pray, yung community na kinuwento ko sa inyo. We prayed for 2 months and 3 months, tapos may harvest. Proven talaga yan mga kapatid. Kung magtiyaga lang talaga kayong ipanalangin yan. Then you show care. Lahat ng gagawin nyo para maabot sila. And then of course, you share the gospel. Tayo, meron tayong goer, giver, groaner sa Missions Month. Sabi ko nga, lahat yan, ikaw yan. Hindi ka lang goer, hindi ka lang giver, hindi ka lang groaner, hindi ka lang grower, kundi all in one yan sa'yo. Kasi hahayo ka rin. May pagkakataon ka. Magbibigay ka din. Then you encourage others to do the same. Then you pray also. Kaya pwede mong gawin yan. And then of course, do everything in your authority, your influence, resources to reach more people for Christ. Now ito yun mga kapatid. Kayo po ay inilagay ng Panginoon in positions of influence and authority. Nilagay po kayo dyan, hindi lang po para i-promote kayo at para kumita ng marami at gumanda yung buhay nyo. Inilagay po kayo ng Panginoon dyan para marami po kayong ma-influence. Kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo, mga kakilala ninyo. Doon po sa dating church ko, kaya po dumami kami doon. Kasi yung mga businessmen doon, yung mga tauhan nila, yung mga ano nila, yun yung dinidisciple nila. Meron kami tinatawag na workplace ministry. Pupunta kami doon sa lugar nila at bina-Bible studies lang para lang maabot yung mga influence nila. Kaya kayo, yung mga pamilya nyo sa probinsya, mga kapatid nyo, kamag-anak nyo, lalo na pag may influence ka sa kanila, kung na, ikaw yung nagpaaral, ikaw yung support, use that influence. Kung kailangan mo brasuhin mo para makilala sila sa Panginoon. Do everything and everything in your authority and resources para madala. Kasi wala pong mas importante yung kaluluwa nila. Na ito yung ginagawa ng mga elders, hindi elder dito, sa mga Mormons, di ba? 2 years sila na may actual missionary work. Mandatory sa kanila yon. Sa dati kong church, meron silang campus ministry, tapos may program sila na 1 year na magsiserve as campus missionary. Tapos part ako dun sa screening process, kung sino yung pwedeng ina-assist namin yung mga bata na gusto maging campus missionary, mag-reach out dun. So meron silang programa ngayon. Na ito ang challenge ko sa inyo. Yung mga yapis nyo, kung hindi naman yan mga breadwinner sa inyo, pwede nyo na i-release para sa gawain.
Kasi in so doing that, marami po tayong ma-accomplish sa Panginoon. Kung hindi naman mga breadwinner yung mga yan, hindi naman yan inaasahan mo talaga para mabuhay kayo. Kasi may mga ibang mga anak talaga na pinag-aral para makapagtrabaho, para makatulong sa pamilya dahil hirap na hirap. Pero may iba naman na hindi ganon ang sitwasyon. Why not give your children? Why not offer your children for the work of the Lord? Di ba? Sabi ko nga, kung may compassion, gagawin at gagawin ang lahat. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ngayon, ito ang prayer ko mga kapatid. Nag-share ko sa inyo 1 hour and more. But in the end, it's really your choice. And I hope that God's compassion will be in your hearts. That compassion, that love will compel you to reach people for Christ. Dami pong pwede natin gawin. You can pray for them, even prayer. You show them care and share the gospel to them. Ang dami natin pwedeng gawin. You can do the 4 Gs. Goer, giver, missions month ngayon. You can do everything in your power. Mga kapatid, it will all boil down to this. You can invite as many good preachers with PhDs, with Doctor of Missiologies, and yet it will all boils down to this thing. Kayo pa din yun ang mag-a-apply niyan sa buhay nyo. Kasi kung hindi po talaga natin gagawin yan, hindi po talaga natin maabot ang mga tao. And hopefully, somehow I provoke you to act. Kasi kung walang provocation, hindi kayo na-provoke, then my preaching is useless. And hopefully talagang it would cause you to God would stir in your hearts na hindi kayo bigyan ng kapahingahan hanggat hindi nyo nagagawa ang abutin ang maraming tao para sa Panginoon. Shall we pray? Lord, we just love you, God. We thank you, Lord, for this time. We thank you, Lord, na walang tunay nga, Panginoon, na walang mas importante at pinaka-importante na dapat namin pinag-uusapan is bringing more souls and people to your kingdom, Panginoon. Lord, stir in us. Give us no rest until we respond, we obey to your call, Panginoon. Hindi namin kailangan pumunta, humayo kung saan-saan man to do the work of missions, evangelism. We can do it on our knees. We can do whatever, yung people within our circle of influence. Kamag-anak namin, kaibigan, kakilala, asawa, anak, apo, we can bring them to you, Panginoon. Lord, let your love compel us to do these things so that we can do anything and everything so that we can reach more and more people for you. Thank you for this time, O God, and thank you for your word. And thank you for everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastor Lem, maraming salamat sa challenge. Now let's have our benediction. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. For the one who calls you is faithful, and He will do it. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Diyan po nagtatapos ang ating Sunday worship service. Ang ating pong mga miyembro, ang ating Fairview Christian Fellowship members will still stay behind dahil meron po tayong bylaws amendments na pag-uusapan. And you are all invited. Yung hindi po members ay meron din tayong snacks sa baba. Yung members, you just stay here. The snacks will be brought here. Maraming salamat, Pastor Lem, sa inyong sermon.